Nandito na tayo sa episode na 170 ng FPJ's Batang Quiapo mga kapamilya. Pinuntahan nga nitong tauhan ni Ramon itong amo niya. At inalam nga ni Ramon kung ano bang balita sa pamilya nga ni Monique. At nakialam ito dahil nga ayaw niya nga sa pamilya ni Monique, lalo na kay Edwin, di ba? Ngayon kinainisan ito ni Ramon, sabi niya, huwag mo na silang pakialaman. Alam mo, karapatan ko na gawin ang mga pangangailangan nila dahil pamilya ko na rin sila, alang-alang kay Monique. Samantalang dumating na nga yung helper nito ni Lena. Nasan po si Ate Lena? Sagit lang Lena, boba na. Ay salamat at nandito ka na. Siya nga pala, papakilala ko sa si Rigor, boyfriend ko. Talagang inangkin na talaga ni Lena Sabi naman nung lalaki, yung helper, sir, kayo na akong bahala kay pinsan na mabait po yan. Sabi naman ni Lena, naku, hindi mo na kailangan pang pagsabihan itong si Rigor, mabait naman talaga to. O paano ate, kunin ko na yung mga gamit, tatawagin ko na po yung mga kasama ko. O sige. Na nga, talagang tuloy na nga itong paglipat ni Lena. At talaga sinamahan pa talaga siya ni Rigor. Samantalang itong si Edwin, binuksan yung pinto. Sabi niya, siya lang pala Sabi nung tawan ni Ramon, Ma'am Monique, pinapatawag po kayong lahat ni Bossing. Ba't ho? Meron po siya kasing pasurpresa sa inyo Sabi naman ni Edwin sabi sa inyo abay talaga yung si Bayaw, kita mo meron pang pasurpresa dito ho tayo. Eto na, nako. Nagulat si Monique, sabi, ano yun babe? Eto, dito kayo, sige lapit kayo. Eto, tong sasakyan na to, sa inyo na ho yan. Nako, babe, sigurado ka? Oo, sa pamilya mo na yan. Sabi naman ni Edwin, Bayaw, wala namang may marunong mag-drive sa amin. Nandito naman yung driver nyo. Kaya hindi na kayo magpapagod pa para magmaneho. Saka may bodyguard na rin kayo para kahit saan kayo magpunta, may kasama kayo. Sabi naman ni Nita, talaga ba? Maraming salamat Opo. At siya nga pala, meron pa ako bibigay sa inyo. Binigyan ng 1 milyong pera. Kinuha agad ni Edwin gahaman talaga sa pera Sabi naman ni Ramon, panimula hong negosyo niya yan dahil nabalitaan ko po kay Monique na gusto niya raw po magtayo ng negosyo. Sabi naman ni Marcing, maraming salamat pero sobra naman yata ito. Pero wag kang mag-alala, hayaan mo palalaguin ko yung negosyo at kapag nakapagsimula na kami, babayaran kita konti-unti. Utang ito Tapos sabi naman ni Edwin, ang ganda naman. Sabi naman ni Olga, naku, mukhang ini-spoil yata ni Ramon yung mga biyanan niya. Sabi naman ni Don Julio, hayaan mo na, ito lang yung paraan para gawin ito ni Ramon para hindi na sila makialam pa yung mga asungot na yan sa Red Phoenix. Kaya hayaan mo na, ito na yung pagkakataon para malis ng landas, para malibang naman yung pamilya naman ng asawa niya. Sabi talagang tuwang-tuwa naman sila sa ginagawa nito ni Ramon, di ba? Tapos sinuway nung tauhan ni Ramon na sabi, huwag mo hawakan yan, magagasgas Tapos sinarado yung pinto Asar talo to si Edwin pikun Tapos pumasok na nga sila sa loob ng bahay at nagpapasalamat tong si Monique. Maraming salamat hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Alam mo, bayad ka na noon pa dahil mag-asawa na tayo, di ba? Yung pagmamahal mo sapat ng kabayaran yun. Huwag mo nang isipin yun. Saka yung tatay mo ay para bang nagdududa pa sa akin. Sabi niya utang daw, parang hindi pa siya masaya. Ganun lang talaga si tatay. Hindi lang kayo siya sanay na alam mo na pinabibigyan kasi siya naman talaga ito nagbibigay, pero nakatamo naman di ba masaya si tatay. Samantalang tong si Santino pumasok na nga sa gym at nakita niya na nakapatay yung power ng gym kaya walang ilaw. Sabi ng coach, sa boxing lang ako magaling pero dito olats ako. Paparating na rin na may maintenance para magkaroon na tayo ng kuryente. Nagpresenta si Santino, sabi niya, coach, baka po may maitulong ako. Ako na pong bahala. Nabuksan niya yung ilaw. Sabi ni coach na maraming salamat, ang galing mo maalam ka pala. Ako, wala ako yan coach. O paano? Mag-base ka na at darating na yung mga trainee dito para magsanay. Sige po coach, wala nga naman po. So nakita ni coach talaga na mabait na bata tong si Santino. Samantala, binilang na nga ni Nita yung pera. Sabi niya, naku Tard, di pa ako nakakahawak ng ganitong kalaking pera ngayon lang. Maraming salamat Sabi naman ni Edwin, naku, wag niyo naman pakawalan yung pera na yan.
Sabi naman ni Marsing, eto Edwin na utang natin to. At kapag lumago naman yung negosyo yung tatayo natin makakabayad din tayo. Sabi ni Edwin, ako tay, pakipot ka pa gusto mo rin naman to. Sabi naman ni Marsing, no, kailangan bayaran natin to para naman hindi maisip ni Ramon at ng pamilya niya na hindi tayo abusado. Sabi naman ni Nita, sa bagay tama ka, Tart. Kasi noong mga panahon na nakatira pa tayo sa Quiapo, di ba? Nilalait-lait tayo ni Roda. Walang-wala tayo noon. Pero ngayon, kita mo naman, puro blessing itong nangyari sa atin. Siguro good karma na to. Sabi naman ni Marsing, siguro nga good karma nga ito. No? So, kailangan talaga ipagpasalamat natin ito pagkakataong ito. Sabi naman ni Edwin, tay, ano naman ang tatayo niyong negosyo? Sabi naman ni Marsing, bala ko sana na bayaran yung utang natin kay Roda. Pagkatapos, magpapautang tayo. Sabi naman ni Edwin, tay, akin na itong isang baniga. Loko talaga to si gahaman sa pera Loko talaga Tapos habang nagisimula na ngayon mga trainee, tinuturuan ni coach, samantalang maalam pa to si Santino Diba kahit janitor siya pero mo nanonood siya ng mga trainee na boxer. Nanonood talaga siya. Kaya nangyari, nag-sparring siya doon sa dulo. Kaya nag-sparring siya wala na naman siyang lilinisin Tapos nahuli siya na bumubuli sa kanya na boksingero din, na trainee din. Kasi janitor yun Oy, anong ginagawa mo dyan? Sabi ni Santino, wala ho. Anong wala? Bakit? Yung ganyan-ganyan na ba ang paglilinis ng dumi ngayon, ng alikabok? Sabi nung mayabang na trainee, no? Oy, ikaw, janitor ka dito para maglinis ng dumi, hindi para maglinis ng hangin. Tawanan Balik ka sa trabaho mo. Sabi. Tapos doon na si Edwin, tinuruan mag-drive. Maraming salamat Ito yung susi. Ito yung mas maganda, yung malaki. Tinignan niya yung salamin, no? Sinilip niya yung loob. Nakita na naman siya ng tawan ni Ramon. Oy, anong ginagawa mo dyan? Di ba meron ka ng sasakyan? Naman ngayon, tinitingnan ko lang naman to. Saka, alam mo, unang salta ko pa lang dito. Ang init-init na sa akin. Diba, ako pinagtitilipan mo. Kasi ikaw, wag kang umasta na para kung sino. Hindi porket na bayaw mo yung amo ko ganyan ka na kumasta. Ganun Alam mo, konting-konti lang papatulan talaga tayo. Ganun. Papatulan mo ako kasi nga, baka mo ako sa tenga. Nakakatawa to Loko talaga to si Edwin Tapos, inawakan niya sa tenga, nabuisit ba't di mo ako umawa ka sa tenga? Namumuro ka na sa akin Alis na nga dito, buisit. Sabi, battery sa Edwin Loko-loko talaga to gahaman sa pera Tapos dito naman si Nita, tinanong ulit si Marsing, Tart, ano yun? Sigurado ka na ba talaga sa negosyo na gusto mo itayo? Ba't naman? Maganda naman yung hangarin natin. Makakatulong pa tayo sa mga nagtitinda dun sa Quiapo. Diba? Na mabigyan natin sila ng panimulang gastusin. Tapos sabi nga ni Edwin, tamang-tama yan, tay. Kanina, diba? Maraming umaasenso dyan. Yung mga bangko nga nagpapautang sila, nagpapaloan sila ng pera, pero lumalago yung pera nila, diba? Kagaya ni Roda. Diyan yumaman si Roda. Tapos sabi naman ni Nita, kay Tart, huwag ka sanang tutulad kay Roda na yumaman lang, nagbago na. Hindi ako maging katulad ni Roda, Samantala, balik tayo sa Zelda. Mga tauhan nito ni Bong, pinagpaplanuhan, tumitsempo sila para mapatay itong si Tanggol. Dahil panigurado, si Tanggol daw magiging bago nilang pinuno kapag namatay nga itong si Bong. Kaya pinapanalangin nila na sana makarecover yung boss nila at para makabalik na. Tapos habang wala pa raw yung bossing nila, titsempo daw sila para mapatay itong si Tanggol. Samantala, nagulat na itong kabilang Zelda dahil pinapasok na nga si Tanggol, pinabalik. Nakatingin sa kanya lahat Tanggol tahimik. At nilapitan nga siya ni Mayor, si Celso. O kala ko ba, magtatagal ka doon sa may Bartolina? Ba't ka kagad pinabalik? Anong balita? Sabi nung isa. Kala ko ba, galit na galit si Chief Espinas. Baka naawa na sa kanya. Sabi naman ni Celso, kamusta yung mga kasama mo? Balita ho
okay na ho sila, naoperahan na po. Pero si Baby Giant, malala po yung lagay niya. Sabi ng isa, naku, maliit pa naman yun. Mahihirapan yun. Panalangin na lang natin na makaligtas siya. Sabi naman ni Celso, ganito lang kasi ang tanggol. Dalawa lang kasi maaari mong puntahan pag hindi sa impyerno, sa langit. Gaya lang ang buhay natin. So dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa araw na to. Bukas, no, nakakatunog na nga itong si Mando tungkol sa tinatagong relasyon ni na Lena sa ni Rigor, di ba? Napaghahalataan na sila eh. Samantala, ito na yung bagong simula, bagong buhay at bagong pag-asa sa pamilya ni Monique. Ito na. At nalaman nga nito ni Olga na pupunta ng Quiapo yung mga magulang ni Monique. Kaya ang balak niya, didistansya na muna daw siya kina Marites. Hindi muna siya may kipagkita kasi magkikita sila ni na di ba, ni na Nita saka ni Marsing. Samantala, ito yung abangan natin kasi tagal pa eh. Tagal pa nung unang mission ni Tanggol kasama si Bubbles no? Ito yung maganda talagang parte na talagang inaabangan natin mga taga-subaybay. Kaya wag natin palalagpasin ang mga magaganap dito sa FPJ's Batang Quiapo. At kung bago ka pa lamang sa akin channel Kapamilya, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other ABS-CBN shows tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood mga kapamilya, and God bless us all.